Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, eto na. Meron na pong paglilinaw ang iilang mga magagaling na abogado na talagang sobrang layong mapagbigyan ng house arrest itong si former President Duterte dahil lalo pat nalaman natin na meron palang in-house na nurse doon sa The Hague, Netherlands, sa kulungan mismo ni former President Duterte. So, meron siyang sariling nurse, meron sariling nagpapakain sa kanya. Kumbaga, yung kanyang ginagawa, okay, gusto mong magluto ka para hindi ka maboring. Mayroon kang access din sa mga detainee, pwede kang makipag-usap doon. Yung higaan niya, mala 5-star hotel. So, may wifi, may TV. Lahat mayroong access doon si Duterte. So, kung ang pag-uusapan lang dito is yung humanitarian grounds, enclaves, is wala mga minamahal dahil inaasikaso ng maayos si former President Duterte doon sa The Hague, the Netherlands. Ano yung gusto ng mga DDS? Pauwiin nyo dito tapos isasama nyo na naman sa rally para magkalat, para manira? Sabi pang, at saka mga minamahal merong mga requirements para mag-grant mga minamahal ng tawag dito, ng release itong si Duterte. Ngayon, ito yung pangalawang tinitingnan na factor dito is yung kalagayan ng kanyang kaso. Tapos yung behavior din ng abusado, I mean ng akusado. Tapos mga minamahal, kung meron bang possibility na tumakas itong si Digong. Lalo pat sinabi niya na kapag nakauwi siya ng Pilipinas, gusto niya na lamang daw mamatay dito. So basically, kapag pinagbigyan ng interim release or ng house arrest, itong si former President Duterte, abay, matik na, mga minamahal, na wala na siyang balak talagang bumalik dito sa The Hague para nga po sa kanyang kaso. Dahil sabi niya, gusto niya daw pong mamatay sa kanyang sariling bayan, na iniulat mismo ni Vice President Sara Duterte. Diba, mga minamahal? Alright, sige, meron akong ipapakitang video sa inyo na kung saan yung abogado na mismo ang nagsabi na walang silbi ang resolusyon na ginawa ng Senado. Instead, mas lalo pang nabaon ninyo si former President Duterte dahil mas lalong kailangan ng Pilipinas ang International Criminal Court. Kasi, you know, kayang baliktarin na Digong ang batas. He has a power. Diba? May power pa siya kasi tingnan nyo itong mga senador. 15 votes? Imagine that, mga minamahal, 15 votes. Diba? Ang dami. Nagigets ninyo. So basically, meron pa siyang power. Which is nakakalungkot na instead, kung i-compare ninyo, humanitarian grounds or human rights violation. Kung titingnan ninyo, mas medyo yung mga senador natin ngayon, kileng, 'di ba? Kaysa sa mamamayang Pilipino. Kaya, you know, mga minamahal, mas lalo lamang diniin ng mga senador, ito nga pong si former President Duterte. But anyway, sige, i-play natin tong video na to, mga minamahal. Alright. Ay, totoo. Sabi ni attorney. Hindi, kasi ang umiikot yung issue dito, Attorney Joel, dun daw sa humanitarian concern para po sa kapakanan ni dating Pangulong Duterte. Kapag meron hubang mga hinaharap dyan sa ICC, no, na mga aakusahan ng crimes against humanity, sila yung akusado, should we afford them humanitarian concern? Actually, integral naman yun ang humanitarian concern dun sa detention ni former President Duterte. In fact, Tony, regular na nagpupunta yung International Red Cross, no, to make surprise visit to narinig ninyo, regular na pumupunta ang International Red Cross. Regular visit para kay former President Duterte. See? Find out yung condition ni former President Duterte, no? As an independent party. And then, meron talagang in-house na doctors, yung ICC, who attend to the medical needs ng mga
detainees. Okay. No, and then nakita naman natin pati yung Philippine Embassy natin had to fulfill its duty and welfare function check to find out, no? Medical check. No? So ang daming talagang protocols na sinusunod. So ang sinasabi nyo sa makatuwid na naaalagaan naman yung humanitarian needs ni dating Pangulong Duterte. Tama yun, no? Naalagaan yan and then namomonitor, no? Namomonitor every day yung kanyang medical condition. So ano po, why the need to always argue the case na magkaroon ng house arrest? Ano po ba ang magiging diferensya ng pagkakapiit niya doon sa ICC detention sa kanya sa magiging house arrest? Yeah. Alam mo, Rika, ewan ko kung nakikita ng ating mga kababayan yung pasilidad sa detention facilities ng ICC. Pinakita natin. Isa pa lang, sinabi na ni Pangulong Duterte mismo na para siyang naka-hotel, no? Yeah. Kasi meron siyang sariling kwarto, meron siyang sariling higaan, wala siyang kasama dun sa may kwarto niya. Meron siyang TV, may access siya sa wifi, meron siyang access sa library, pwede siyang mag-garden, pwede siyang magluto, at pwede siyang halubilo dun sa kanyang mga kaparehang mga detainees doon, no? So, hindi siya parang bilangguan sa atin. In fact, sobrang ibang-iba yung bilangguan sa atin compared doon. No? Talagang parang kang naka-hotel talaga kung kumpara mo, no? So, tingin ko itong mga ginagawa nilang issue, it's for political purposes. They're trying to drum up support for the Duterte family, no? For the run up to the 2028 elections, no? So this is election-related, kumbaga. Tapos di ba? Kinasuhan pa ni... rinig ninyo? This is for political purposes, which we see na para talaga to sa politika. Gets ninyo, mga minamahal. Now anyway, ang pinaka, main point natin dito is itong si former President Duterte talaga. Yung Duterte camp is merong narrative na pinapakalat na dapat kaawaan si Digong. Kasi matanda na yung tao. Diba? Tanda na pala, no? Pero gumawa pa din ng kasalanan. Ang edad, paurong. So, nakikita naman natin, no? Nagkakasundo lang din yan, yung mga DDS na yan, kay Digong. Pero yung totoo, may kanya-kanyang agenda yan. Oo, meron nga mga team Alpotera, meron nga mga team, tawag dito? Zimmerman, Team Sara, Team Go, yeah. So, we see na, it is for political purposes. Basta tayo ng comment nga dito, mga minamahal. Imagine may hearing sa flood control anomalies, yet na-insert pa nila si Duterte. Ibig sabihin, may mga senador na ang trabaho ay para kay Duterte at hindi sa mamamayang Pilipino. Totoo yan. May hearing sa flood control anomalies. We need to find the truth, the accountability of the person who took advantage, the tax of the people. Diba? Kailangan nating malaman yung accountability, public, diba lahat, transparency. Tapos, makikita natin ganito. We have this kind of senators na may time para pag-usapan si former President Duterte rather than, diba, ma-complied natin kung sino lahat ng mga magnanakaw dito nga po sa Kaban ng Bayan. Gets ninyo, mga minamahal? And at the end of the day, ang ICC pa din ang magja-justify kung papauwiin si Duterte or not. But anyway, good job at kudos kay Kiko Pangilinan, kay Bam Aquino, at kay Senator Risa Ontiveros. Para po dito sa kanilang mapanindig na paninindigan, 'di ba? Para sa taong bayan ang kanilang mga pinaglalaban. Ito lang yung masasabi ko, no to house arrest, let's just abolish the Senate. 'Di ba? I-abolish ang Senado. Parliament tayo. 'Di ba? Kasi yung mga senador abusado. 'Di ba? Kasi gusto nila sila lang makapangyarihan, co-equal branches lang naman sila ng Senate and ng lower chamber.
Diba? Magkakaparas lang naman sila ng ano. Walang mataas, walang mababa dyan sa kanila. Medyo lamang nga lang ng konti ang mga senador. So, walang silbi ang Senado, mga minamahal. Nag-aaksaya lang talaga kayo ng oras para dyan sa House, sa resolution ninyo. Alright. So, anyway, yeah. Inuna niya pang magbigay ng tulong kay Duterte kaysa tulungan ng mga nasalanta ngayon ng lindol sa Cebu dito sa amin. Titindi ninyo. Napakaangas ninyong mga senador. Sana matanggal na kayo. Diba? Alright. Pahingi lang po ako ng comments mga minamahal. Yes, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell mga minamahal for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan. At sa ating mga team replay, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito nga po sa ating munting channel. Yun lamang po at ingat mga kababayan.